Ito na yung 7 OFWs na nakita namin sa labas. Iniwan itong power agency na to. At walang makain. Alas 7 pa pala ng umaga ang flight. Doon sa mga react sa inyo, kung para saan yung aming mga biniling sasakyan kanina, ito, magagamit nila. Ayun o, bagong-bago na high ace. Kasi nga, iniwan sila dito. Iniwan dito, 7 a.m. ang flight. Natural, hindi pa sila makakapasok. Hindi pa bukas yung yung counter. Yan, ang buhay na mano sa kanila. Tingnan nyo. Bagong-bago yan. Ayan. Ayan. Ito po yung sinasabi na Tsaka yung mga nega sa inyo, pagka kami may ginagawa naman maganda, huwag kayong magantay lagi kung paano papangit. Trabaho na kami ng trabaho rito. Titirahin nyo pa ng mag-aantay kayo kung paano papangit yung proyektong ginagawa. Hindi kayo masyado maintindihan. Kanina, pinost ko, may sasakyan. Tinan nyo yung nakikinabang. Pagkain nito mga to. Tinan mo, kung hindi namin inabot to, hanggang ngayon, nakaupo ito dyan sa labas. Di ba? Kaya lang, sa power agency, magpapaliwanag kayo. Siyempre, re-report namin ito sa DMW. Yusek Hans, tawag ako. Sir, warning nyo sir sa ibang mga Philippine Recruitment Agency. Alam mo, Kabong, actually, may hindi nga kailangan ng warning eh. Itong nakita natin, basic pagkakapwa-tao. Ang tinanong ko nga kay Rachel, yung sumundo rito, kung ikaw ba, wala kang kabuang-muang sa Maynila, iniiwang ka dyan. Tapos hindi kasi naman, ilang oras ka mag-aantay, may walang nag-guide sa'yo, wala kang pangkain. Yung ba, makatao? Doon lang tayo eh. Doon lang tayo. Hindi na tayo kailangan magtakutan eh. Kung kayo matinong mga tao, matinong nila lang, hindi nyo gagawin yan. Ayan o. Ingatan mo yung sasakyan ha. Ingatan mo yung sasakyan. Walang UP ito ha. Ikaw ang susunod kong hahabulin pag na-UP yan. Ang ganda, di ba? Brand new. Babay na. So ayun na sila, umalis na. Dadalhin na sila sa hotel para doon sila magstay until mas maaga sila makarating dito sa airport para sa kanilang flight at 7 a.m. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila. Utang na loob naman, alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Ba? Merong pagpapanggap na mga prostitute nandiyan sa Sharjah, mas magugubang iti-TikTok nyo pa. Diba? Tapos, eto na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa dahil pinagpipilitan mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Iba na pagtripan lang lumipad, tinignan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Alam niyo, paano ho ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang imbestiga? So naman, ano ho ba tayo? Di ho ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, nagtrabaho kayo dyan, para kayo ambasador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Ang akala na, ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano-ano sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako, yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho porke sinabing kayo ay bagong bayani. Lisensya yan para gumawa na kayong lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan nyo ba na gustong pigain ang aming lakas para kayo ay pagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong
kalayaan para gawin ang lahat. Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Utang na loob, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayong lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW, maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabahador ng pamahalaan para kayo ay alalayan. Please naman, magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. Dito na lang kayo.